Maulan na umaga mga ka-gold. So, ito na nga, sabi sa weather forecast, magkakaroon doon ng typhoon dito sa Japan. Kaya naman, saktong-sakto, naglaga ako ng baboy kagabi. Itutuloy ko na tong pagluto ko ng sinigang. So, malambot na yan baboy na yan. At maghahanda na lang ako ng gulay. Tama-tama, gutom na rin ako. So, ito na nga, buti na lang nakabili din ako ng mga gulay nung isang araw. Kasi bala ko talaga magsinigang, hindi ko pa alam na may typhoon palang darating dito ngayon. Kaya ayan, magbalat na tayo ng gulay habang pinapakuluan ko na lang yung kamatis at sibuyas na nilagay ko kanina. So, syempre, babalatan muna natin to, alangan naman hindi. At isunod na rin natin ang okra, pero bago muna natin yan isunod, hugasan muna natin. At syempre tanggalan natin ng ganyan, yung mga magkabilang dulo na yan, tinatanggal yan. Nag-enjoy ako magbalat ng magtanggal ng mga ganyan sa okra, tsaka maghiwa-hiwa niyan. Parang ang sarap pakinggan kasi. ASMR yarn. Tuwa. Ngayon, ito namang spinach ang ilalagay ko dahil wala namang kangkong dito sa Japan. Meron tuwing summer. At ngayon, kaya lang meron ako dyan. Medyo nabulok na siya. Kaya ito na lang muna. Magtsatsaga muna ako sa spinach. Juicy pa ba? Mabitamina kaya ang spinach? Bago mag-start, syempre, linisin ko muna yung mga kapaligiran. At ayan na nga, habang naghihiwa ako, sakto naman na kumukulo na rin naman at napalambot ko na rin yung sibuyas at saka medyo malambot na rin yung kamatis. Kaya naman, isusunod ko na yung frozen na gabi. Ang ganda niyan, 'di ba? May frozen na gabi dito. Hindi ko na kailangan magbalat. At pag naluto din naman yan, parehas lang din naman. Kaya okay ang mga gabi dito, hindi hassle. So habang nagluluto nga ako, nakalimutan ko na i-check yung taas namin kasi baka nabuksan ko yung bintana, lalakas pa naman ang ulan. O yan, munti ka pang maipit si Ailey. At ayan nga, hindi ko naman siya nabuksan. Nakasara naman pala. At sinek ko yung weather, medyo makulimlim nga. Mukhang malakas ang ulan talaga. At habang tumatagal, padami ng padami at palakas ng palakas ang patak ng ulan. Kaya parang perfect na perfect talaga ang uulamin kong ngayong lunch. Hindi rin naman kasi ako madalas magluto ng sinigang dito sa Japan kasi ako lang naman ang kumakain at si Yamato. Kaya pag nagluto ako ng sinigang, kung lunch man niya, naabutin yan hanggang dinner or aabutin pa yan hanggang kinabukasan. Kaya ayan, nung bumaba na kami, pinagbubuksan ko rin ng bahagya ang mga bintana namin sa bahay dahil hindi pa naman malakas. Gusto ko lang naman mapalitan yung hangin sa loob ng bahay kaya nagbukas ako ng onte. At ayan na nga mga ka-gold, medyo okay na siya. Medyo malambot na yung gabi, isusunod ko naman yung hiniwa ko na okra at saka labanos. So, hindi kompleto ang aking gulay ngayon. Ito lang ang meron ako, okra, labanos, saka gabi, at saka orenso, spinach. So, kung napansin niyo walang sitaw at walang talong. Okay lang naman yan, hindi naman magrereklamo yan. Ngayon, timplahan ko na siya ng salt and pepper. O baka sabihin ng iba dyan, ang dami ng asin, ang dami ng paminta. Marami po ang sabaw, matabang pa nga yan eh. Nagdagdag pa nga ulit ako ng asin dyan eh. So ito naman yung sinigang mix. Natira yan nung gumawa ako ng sinigang noong isang araw, isang linggo pa. Kaya ayan, medyo nanigas siya. Pero ganun pa rin naman siya. Kaya mas gusto ko pag bibili ako ng sinigang mix, yung maliit lang. Kasi pagka ganyan, nagtitira pa ako. So, yung magiging tira, maninigas talaga. Kahit na takpan ko pa siya or ilagay ko pa siya sa ziplock. Ngayon, ito pala yung sinasabi ko sa inyo, kangkong. Ngayon, nahiwa ko na yan. Pero dahil napansing nabubulok na siya, sasama ko sana siya, spinach na lang yung nilagay ko kasi hindi na maganda yung dahon ng kangkong. Sayang naman, no? Masarap pa naman yung kangkong. Malutong-lutong yung mga stem niya. At dahil yan na po, natapos na po ang ating sinigang. Malambot na yung karne.
Okay na yung gulay, yung gabi, okay na rin. Tara na't kumain ng lunch habang tulog pa si Ailey. Buti na lang nakatulog na si Ailey diyan kaya nakakain ako ng matiwasay. Kaya ayan, kakain ako ng hindi nagmamadali. Tikman na natin. Siyempre, tikman ko muna yung sabaw. Aba naman, talaga namang perfect. Tama-tama yung lasa niya tsaka yung asim. Minsan kasi, pag nagluluto ko ng sinigang, dati, no, binubuhos ko lahat yun, kaya super asim. Kasi, nasanay naman ako nung nasa Pilipinas ako, pag nagluluto ko ng sinigang, inuubos na namin yung sinigang mix. Kasi naman, marami naman kami ng family na yun, diba? Nandun yung mother, father, brother, sister, have you brush your teeth? And then, nadala ko yun dito sa Japan na pag nagluluto ako ng sinigang, uubusin ko yung sinigang mix. Hanggang sa nagtagal na ako dito sa Japan, na-realize ko na ba't nga ba inuubos yung sinigang mix? Ba't kailangan akong bumili ng malaking sinigang mix? Oo nga pala, dalawa lang naman kaming kumakain nito. Tapos, ang tendency, ubusin ko siya. Tapos, ang tendency, dahil hindi ko siya mauubos, hanggang kinabukasan, yan pa rin ang ulam ko. Kaya ayun, lumipas ang maraming panahon, natuto ako na wag kong ubusin kasi super asim. Unti lang yung ginagawa ko pero inuubos ko lagi yung sinigang mix. So yun po ang talambuhay ng sinigang mix. Dun po talaga nagsimula yun. Dahil nakasanayan ko lang po talaga. At ngayon, ayan, tamang-tama na ang lasa. Natuto na rin akong magluto ng onti lang. Pero kahit na onti lang ilagay mo, no, talagang dadami talaga ang sinigang. Hindi ka makakagawa ng sinigang ng isang kainan lang talaga. Dahil kahit na kalakalahati lang ilagay mo na gulay, talagang ang so matotol niyan, talagang madami. Kaya ang mabuti pang gawin, magbenta ka na lang ng ulam. Pero pwede mong gawin yan kung nagtatrabaho ka, no? Pero paano pag ganito ang sitwasyon, nandito ka lang sa bahay, paano ka magtitinda? Hindi ka na nga magkanda-ugaga sa pagbabantay sa anak mo. Tapos magtitinda pa ako, parang hindi ko yata ma-imagine. So ayan nga, sa super sarap niya, muntikan ko nang makalimutan ng pangalan ko, pati na rin ang birthday ng nanay ko. O diba, sumegway lang. Today is September 8 at ngayon ay birthday ni Mama Mary. Birthday din ng aking Mama Mary. Shoutout naman sa aking madear na si Rosemary Bilarde dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ako matututong magluto ng ganito kasarap na sinigang. Na tunay at lasang-lasa ang tunay na lasa ng sinigang sa sampalok. At ito na nga, habang bino-voice over ko nga ito, natatawa ako sa mga pinagsasabi ko. Buti na lang tahimik ang mga bata kaya wala kayong naririnig na background na mga umiiyak-iyak. Ayan o, nakatingin si Ailey sa akin parang nagbabadya, no? Umiyak ulit. Akalain nyo yun, kwento ako ng kwento, naubos ko na pala yung kinakain ko. Sa totoo lang, ang dami pang natira. Buti na lang kumakain talaga si Yamato niyan, kaya hanggang dinner talaga itong ulamin namin. Ay, hala, ano to? Ba't dumami ulit? Ano to? Kumuha ba ulit ako? Hindi ko napansin. Mukhang nagkabaliktad yung file ng pagkakalagay ko. Well, anyway, na-enjoy ko talaga tong ulam na to. At dahil marami pa naman tong natitira, alam ko naman na pagdating ni Yamato, kakain din siya ng bonggang-bongga. At dahil paborito din to ng aking ex, siguro padadalhan ko na lang din siya para hindi masasayang. Mas masarap kasing kainin ang sinigang pag bagong luto. Though masarap pa rin naman siya kahit kinabukasan. Well, ganun naman talaga ako eh. Pag marami, sinishare ko. So that's all guys. Thank you for watching.